Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Mula sa kinatatayuan ni Kang Gok ay biglang sumabog ang isang naglalagablab na enerhiya na mabilis na gumapang patungo sa kinaroroonan ng ating bida. Kalmado lamang na pinagmasdan ng ating bida ang mabilis na paglabas ng internal energy na iyon na unti-unting pumulibot sa kanyang paligid nang hindi siya sinasaktan. Sa kanyang isipan ay hindi na siya nagtaka pa dahil mismong ang marangyang enerhiyang iyon ang nagpatunay sa kanyang hinala. Tahimik niyang kinilala sa kanyang sarili na tulad ng inaasahan ay isang ang tunay na eksperto si Kang Gok na nakaabot na sa mataas na antas ng three flowers converging at the crown. Nang may ngiti sa mga labi ay dahan-daw ang dinukot ni Kang Gok ang isang bagay mula sa loob ng kanyang kasuotan. Kalmado niyang sinabi na hindi na nararapat sa kanyang antas na makipagtalo pa sa mga naging kilos ng isang batang mandirigma. Kasunod nito ay mabilis niyang inihagis ang naturang bagay at inutusang tanggapin ito ng ating bida. Walang kahirap-hirap namang nasalo ng ating bida ang misteryosong bagay na iyon gamit ang isang kamay. At bakas ang pagtataka sa kanyang mukha nang agad siyang magtanong kay Kang Gok kung ano ang ibinigay sa kanya. Sumagot si Kang Gok at kalmadong ipinaliwanag na ang bagay na iyon ay isang spiritual elixir. Idinagdag pa niya na saktong-sakto iyon upang magamot ang internal injury na natamo ng ating bida mula sa naging atake niya kanina. Matapos bitiwan ang mga salitang iyon ay tuluyan ng tumalikod ang Jungpa Master at kalmadong naglakad palayo. Tahimik lamang na pinanood ng ating bida ang kanyang pag-alis dahil batid niya sa kanyang sarili na wala naman talaga siyang natamo na kahit anong internal injury mula sa kanilang matinding salpukan. Bahagya na lamang siyang napangiti ng tuluyang mapagtanto na ang lahat ng iyon ay isa lamang palusot ni Kang Gok para may dahilan ito sa pagbibigay ng napakahalagang spiritual elixir sa kanya. Bilang taos-pusong pagtanggap sa ibinigay na pabor ay formal na yumuko ang ating bida kalakip ang kanyang espada at magalang na ipinaabot ang kanyang pasasalamat. Hindi na lumingon pa si Kang Gok ngunit mababakas sa kanyang mukha ang isang payapang ngiti sa kanyang patuloy na paglakad palayo na tila lubos na nasisiyahan sa naging takbo ng kanilang paghaharap. Samantala sa loob ng isang tahimik na silid ay seryosong sinusuri ni Yon Gyeongjong ang isang ulat na hawak niya. Tumatakbo sa isipan ng department head kung dapat ba niyang bigyan din ng spiritual elixir ang ating bida. Sa mga sandaling iyon ay kalmadong binasag ni Senior Heo ang katahimikan upang ipahayag ang kanyang saloobin. Ipinaliwanag nito na naiintindihan niya kung bakit labis na tinututulan ng mga elder ang pagpasok ni Nam Gangjun sa Jangho. Subalit naniniwala siyang isa itong napakalaking pag-aaksaya ng potensyal kung sakali. Matapos marinig iyon ay tahimik na sumang-ayon si Yon Gyeongjong at dahan-daw ang hinimas ang kanyang balbas, sabay kalmadong inisip sa kanyang sarili na tama nga ang lahat ng kanyang mga inasahan. Isang bahagyang tawa ang lumabas sa mga labi ni Yon Gyeongjong matapos mabasa ang nilalaman ng hawak niyang ulat. Sa kanyang isipan ay lubos siyang natuwa dahil malinaw na hindi siya binaygo ng ating bida sa mga inasahan niya. Kasunod nito ay mabilis na kumalat sa buong Heaven Sword Hall ang mga nakagugulat na nagawa ng ating bida na nakatala sa mismong ulat ni Senior Heo. Umugang ang mga bulungan sa paligid kung saan tahimik na pinag-uusapan ng marami na kahit pakilala si Senior Heo sa pagpapalaki ng kwento ay hinding-hindi naman ito gagawa ng isang direktang kasinungalingan. Dahil sa kumalat na balitang iyon ay mas lalo pang lumalim ang pagkamangha ng lahat lalo na nang mapagtanto nilang ang ating bida na gumawa ng mga pambihirang bagay na iyon ay nasa antas pa lamang ng first-rate realm. Patuloy na kumakalat ang usap-usapan sa paligid na malamang ay umabot na nga sa rurok ng first-rate realm ang ating bida. Samantala ay tahimik namang nakaupo sa hagdan ang isa sa mga lalaking nakasagupa niya noon habang nakapatong ang dalawang kamay nito sa puluhan ng kanyang espada. Seryosong bumalik sa kanyang alaala ang naging matinding salpukan nilang dalawa kung saan naramdaman niya mismong ang inilabas na sword shi ng ating bida ay malayong-malayo sa inaasahan para sa edad nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang naranasan dahil isang napakalaking kabaliwan na isiping ang taong nagpakawala ng ganoon kalakas na atake ay mahigit isang buwan pa lamang na natututong humawak ng espada. Dahil sa mga kumalat na balita ay napagtanto ng lahat kung bakit napakadaling natapos ng ating bida ang kanyang naging misyon. Upang putulin ang patuloy na usap-usapan ay matikas na tumayo ang lalaking nakaupo sa hagdan kanina at seryosong inutusan ang kanyang mga kasamahan na itigil na ang walang kwentang daldalan at mag-focus na lamang sa pagwasiwas ng kanilang mga espada. Agad namang tumayo ng tuwid ang tatlong lalaki sa kanyang harapan at sabay-sabay na sumagot ng opo bilang paggalang at pagsunod sa kanyang ibinigay na utos.
Nang dumating ang dapit hapon ay tahimik na nagkulong sa kanyang silid ang ating bida upang magsagawa ng malalim na pagninilay. Nakaupo siya sa sahig ng walang pang-itaas na kasuotan at makikita ang malakas na pagdaloy ng isang gintong enerhiya na pumapalibot sa kanyang buong katawan. Matapos ang sunod-sunod na siklo ng pagkontrol sa enerhiya ay nagpakawala siya ng isang malalim na paghinga ng ginhawa. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang napagtanto na dahil sa patuloy na meditasyon ay matagumpay na niyang napipigilan ang dalas at tindi ng kanyang mga nararanasang pangingisay, kasunod nito ay mahigpit niyang hinawakan ang kanyang damit upang muling magbihis at ihanda ang kanyang sarili para sa mga panibagong hakbang. Dahan-daang isinuot ng ating bida ang kanyang damit ngunit patuloy pa ring tumatakbo sa kanyang isipan ang problema sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Batid niya na kahit nababawasan na ang kanyang pangingisay ay matindi pa rin ang pabigat na idinudulot ng 9 block meridian sa kanyang buong katawan. Lumitaw sa kanyang alaala ang imahe ng kanyang nakaraang buhay kung saan sapat na ang simpleng external arts training para maging malakas. Ngunit sa pagkakataong ito ay maging ang kanyang pisikal na pag-unlad ay patuloy na hinahadlangan ng mga nakasarang meridians na ito. Dahil sa limitasyong iyon ay kalmado niyang napagtanto na kailangan niya ng isang panibagong paraan ng external arts training na babagay mismo sa kanyang kasalukuyang katawan. Sa kalagitnaan ng kanyang malalim na pag-iisip ay napansin niya ang isang presensya sa labas ng kanyang pinto, kaya matapos maayos ang kanyang asol na kasuotan ay mahinahon siyang nagsalita upang papasukin ang taong naghihintay roon. Bumukas ang pinto at dahan-daang pumasok si Liceha habang may kargang patong ng mga libro sa kanyang mga braso. Agad siyang napangiti at mahinahong tinanong ang ating bida kung tapos na ba ito sa ginagawang energy meditation. Bilang paggalang ay formal na yumuko ang ating bida at pinagdaop ang kanyang mga kamay upang taos-pusong magpasalamat sa ginawang pagbabantay ng kanyang master sa labas ng silid. Isang mainit na ngiti ang isinukli ni Liceha sabay sabing wala lamang iyon para sa kanya, idinagdag pa nito ng may halong pagmamalaki na dahil sa mga nakakabilib na balitang naririnig niya kamakailan tungkol sa ating bida ay parang gusto na nitong buhatin siya sa kanyang mismong likuran. Napansin agad ng ating bida ang makakapal na aklat na bitbit ni Liceha kaya nagtaka siya at nagtanong kung ano ang mga ito. Mahinahong ipinaliwanag ng kanyang master na hiniram niya ang mga aklat na iyon mula sa Self-Reflection Martial Archive dahil naisip niyang malaki ang maitutulong ng mga ito sa kanya. Habang inilalapag ni Liceha ang mga aklat sa ibabaw ng lamesa ay tahimik na sinuri ito ng ating bida, at mabilis niyang napagtanto na ang mga ito ay isang koleksyon ng mga manual tungkol sa external arts pati na rin ang ilang tekstong medikal. Lubos siyang namangha sa naging hakbang na iyon dahil hindi lamang sa martial arts nakatuon ang suporta nito kundi malinaw ring naiintindihan ni Liceha ang mismong kondisyon at mga problemang kinakaharap ng kanyang katawan. Kasunod nito ay seryoso ngunit may pagmamalasakit na ipinaalala ng kanyang master na napakahalagang magkaroon siya ng sapat na kaalaman tungkol sa kanyang sariling katawan. Nang may malawak at kumpiyansang ngiti ay itinuro ni Liceha ang kanyang sarili at masiglang ipinaalam na nabasa na niya ang lahat ng aklat na iyon noong mga panahong wala ang ating bida para sa una nitong misyon. Dahil sa paghahandang iyon ay buong pagmamalaki niyang idinagdag na mismong siya bilang master ang magtuturo ng lahat ng nakapaloob sa mga manual. Bakas ang isang maamo at taos-pusong pasasalamat sa mukha ng ating bida habang nakatingin sa kanya, at mabilis itong nagpaabot ng pasasalamat para sa lahat ng ginagawang paggabay ng kanyang master, subalit hindi rin nagtagal ay marahang tinapik ni Liceha ang ibabaw ng lamesa upang magbigay ng isang mahalagang paalala. Mahinahon niyang nilinaw na sa kabila ng kanilang pag-aaral sa mga nakasulat sa aklat ay dapat pa ring manatili ang espada bilang pinakapangunahing prioridad ng ating bida. Walang anumang pag-aalinlangan na sumang-ayon ang ating bida sabay kuyom ng kanyang kamao bilang pagpapakita ng buong determinasyon, dahil sa nakitang dedikasyon na ito ay masigla siyang inaya ni Liceha na magtungo na sila sa training ground upang formal na simulan ang kanilang ensayo. Hindi kalaunan ay natagpuan ng dalawa ang kanilang mga sarili na magkaharap sa gitna ng isang malawak na arena sa itaas ng mga bundok. Sa ilalim ng unti-unting paglubog ng araw ay kalmadong nagsalita si Liceha at seryosong inutusan ang ating bida na subukang isagawa ang 13 Thunder Lightning Swords na teknik. Matikas namang nakatayo ang ating bida sa kabilang dulo ng arena hawak ang kanyang nakabunot na espada na handang-handa na muling ipakita ang kanyang kakayahan. Agad namang umaksyon ang ating bida at mabilis na pinakawala ng isang matinding asol na kidlat na tuluyang binalot ang kanyang buong espada. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang inalala na ang mismong 13 Thunder Lightning Swords na ito ay isang pamamaraan ng paggamit ng espada na siya mismo ang orihinal na lumikha.
kasunod nito ay buong lakas siyang sumugod dahilan upang matinding magsalpukan ang kanilang mga sandata ni Lee Se-ha sa gitna ng arena, na agad naglabas ng nakakapasong pressure at kuryente sa paligid. Patuloy na nakipagpalitan ng atake ang ating bida habang tahimik na naglalaro sa kanyang isipan na ang mismong pakikipagtagisan ng espada laban sa kanyang master ay ang tanging paraan upang tuluyan niyang mabunyag ang mga mas malalalim na misteryo ng kanyang sariling teknik. Walang tigil ang naging palitan nila ng atake na agad sinundan ng isa na namang malakas na salpukan ng kanilang mga espada. Sa isang mabilis na pagkakataon ay malakas na iniwas-iwas ni Lee Se-ha ang kanyang sandata na agad lumikha ng malalawak at eleganteng arko sa hangin, na natiling kalmado ang mukha ng kanyang master sa kabila ng matinding tensyon ng kanilang laban, kaya naman tahimik na pinagmasdan ng ating bida ang bawat galaw nito habang seryosong kinikilala sa kanyang isipan ang perpektong linya ng mga inilalabas nitong atake. Patuloy na sinusuri ng ating bida ang bawat galaw ng kanyang master sa gitna ng kanilang matinding paghaharap. Sa kanyang isipan ay malinaw niyang napagtanto na kahit mukhang mabagal ang mga inilalabas na atake ni Lee Se-ha ay perpekto pa rin itong nasisalag ang bawat hampas ng kanyang 13 Thunder Lightning Swords. Labis na namangha ang ating bida dahil nakikita niya mismo kung paano tahimik na dinodomina ng malumanay at dumadaloy na espada ni Lee Se-ha ang buong espasyo sa kanilang paligid. Isang kalmado at payapang ngiti lamang ang sumilay sa mukha ng kanyang master habang matikas na hawak ang sandata nito, na tila baganap na kontrolado na nito ang buong daloy at ritmo ng kanilang laban. Walang awat na nagpatuloy ang kanilang matinding salpukan sa gitna ng arena, at sa isang iglap ay sabay na tumalon ang dalawa upang magpalitan ng mabibilis at malalakas na atake sa itaas ng ere. Sa bawat pagtama ng kanilang mga sandata ay matamang inoobserbahan ng ating bida ang bawat galaw ng kanyang master. Nang muling bumuwelo si Lee Se-ha kalakip ang isang matikas na tindig, kalmadong napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na ang ipinapakitang kakayahan na iyon ay ang mismong naglalarawan sa tunay na diwa ng isang mabigat na espada. Walang pag-aatubiling nagpakawala ng isang serye ng mabibilis at umiikot na atake ang ating bida mula sa itaas habang patuloy na bumabalot ang matinding asul na kidlat sa kanyang buong sandata. Sa kabilang banda ay mabilis ding sumagot si Lee Se-ha gamit ang isang malawak at paikat na depensa na tila sumasayaw sa hangin upang perpektong salagin ang bawat hampas na iyon. Sa kabila ng nakakapasong puwersa at bilis ng kidlat ay kalmado at maliksing umikot ang master ng ating bida gamit ang isang mababang tindig dahilan upang tuluyang mapalihis ang mga nakamamatay na atake. Matapos ang sunod-sunod na palitan sa ere ay matikas na lumapag ang ating bida pabalik sa lupa, mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang espada gamit ang kanyang mga kamay habang patuloy na naglalagablab ang asul na kuryente sa paligid nito sabay seryosong itinuon ang kanyang matalas na paningin kay Lee Se-ha bilang paghahanda sa panibagong sagupaan. Habang humihinga ng malalim ay isang kalmadong ngiti ang sumilay sa mukha ng ating bida. Sa kanyang isipan ay seryoso siyang nag-iisip kung magkakaroon ba ng magandang pagkakatugma ang kanyang Heavenly Thunder Truyang teknik at ang sining ng isang heavy sword. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmumuni ay walang pag-aatubiling muling sumugod si Lee Se-ha kalakip ang isang matinding puwersa upang iparaanan sa kanya ang misteryo ng heavy sword na siyang ganap na kumokontrol sa buong daloy ng kanilang matinding laban. Mabilis at maagap naman itong sinalag ng ating bida gamit ang kanyang sandata na patuloy na naglalabas ng naglalagablab na asul na kidlat. At sa paghaharap na iyon ay malinaw na ipinamalas ang misteryo ng soft sword na walang patid na nag-uugnay sa simula at dulo ng bawat inilalabas na atake. Sa isang mabilis na pagkakataon ay bahagyang ipinihit lamang ni Lee Se-ha ang kanyang pulso habang mahigpit na hawak ang puluhan ng kanyang espada. Dahil sa napakasimpleng galaw na iyon ay buong pagkamanghang na pagtanto ng ating bida na tuluyang naharangan at naputol ng kanyang master ang lahat ng posibleng daan na maaaring tahaki ng kanyang sandata sa gitna ng kanilang malapitang salpukan. Isang maamo at kumpiyansang ngiti ang nanatiling nakapaskil sa magandang mukha ni Lee Se-ha habang patuloy silang nagkikiskisan ng espada. Sa mga sandaling iyon ay labis na humanga ang ating bida at tahimik na inisip sa kanyang sarili na ganito nga talaga kalakas at kagaling ang inaaasahan mula sa mismong Heaven Sword Hall Master. Matapos ang kanilang matinding pagpapalitan ng atake ay formal na yumuko ang ating bida habang magalang na hawak ang kanyang espada sa magkabilang kamay upang taos pusong magpasalamat sa mga naging turo ng kanyang master. Kasunod nito ay seryoso ngunit may halong kuryosidad siyang tumingin kay Lee Se-ha at mahinahong nagtanong kung ano ba ang pangalan ng sining ng espada na ginamit nito laban sa kanya kanina.
Habang nakatayo silang dalawa sa gitna ng malawak na arena sa ilalim ng makulay na kalangitan ng dapit hapon ay kalmado namang sumagot si Lee Se-ha na ang nakamamanghang pamamaraan na iyon ay tinatawag na Remote Cloud Layered Wall Stance. Patuloy na nagpaliwanag si Lee Se-ha na kabilang sa mga lihim na manual na matatagpuan sa loob ng malawak na Self-Reflection Martial Archive, ang partikular na sining na iyon ay mahigpit na nakalaan lamang para sa mga individual na umabot na sa antas ng 4 clouds. Habang inaalala ang paghawak sa nasabing manual ay lalong naintindihan ng ating bida ang bigat at halaga ng sining na ipinakita sa kanya. Nang marinig ang mga salitang iyon ay dahan-daang inangat ng ating bida ang kanyang braso at mahigpit na kinuyam ang kanyang kamao sa ilalim ng makulay na kalangitan. Mababakas ang isang nag-aalab na determinasyon sa kanyang seryosong mukha habang tahimik na pinagtibay sa kanyang isipan na talagang sulit ang masaksihan ang ganoong kakayahan. Kaya naman buong tapang siyang nangako sa kanyang sarili na siguradong makakamit din niya ang ganoong antas ng lakas balang araw. Lalo pang hinigpitan ng ating bida ang pagkayam ng kanyang kamao habang nagliliyab sa kanyang isipan ang matinding pagnanais na tuluyang mapasa kanya ang makapangyarihang sining na iyon. Matapos makabuo ng isang matibay na desisyon ay formal niyang tinawag ang pansin ng kanyang master na si Lee Se-ha. Sa ilalim ng makulay na kalangitan ay mababakas ang isang seryoso ngunit punong-puno ng kumpiyansang ngiti sa mukha ng ating bida habang mahinahon at magalang siyang nagtanong kung maaari ba niyang subukang isagawa ang mismong pamamaraan na iyon ng kahit isang beses lamang sa mga oras ding iyon.